Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Hindi ko rin alam kung tama bang isulat ko lahat dito. Pero siguro kailangan ko ng paraan para maibsan yung bigat na dinadala ko. Para akong binabaliw ng konsensya ko pero sa kabilang banda, may boses sa utak ko na nagsasabing, deserve naman niya. At hanggang ngayon, naguguluhan ako kung dapat ko bang aminin ang ginawa ko o itago na lang habang buhay. Magandang araw sa inyo. Akong inyong tagapagsalaysay na si Tita Cor. Basahin natin ang kwento ni Ira from Marikina City. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilong pagsuporta na din dito. Ako si Ira, grade 11 student sa isang public high school. Tahimik lang akong tao, hindi ako palaaway, hindi rin ako sobrang friendly. Mas gusto ko lang na nasa gilid, nag-aaral o nagdo-drawing habang break time. Pero sa klase namin, merong isang tao na parang isinumpa ng tadhana na lagi akong targetin. Si Lian. Si Lian yung typical na queen bee sa klase. Maganda siya, matalino kahit minsan puro cheat sheet, at laging nasa gitna ng barkadahan. May kaya rin sila sa buhay kaya palaging branded ang gamit. At dahil doon, marami siyang fans at sunod-sunuran. Ako? Isa lang akong simpleng estudyanteng pilit bumabangon sa hirap. Hindi ako palaging may bagong cellphone, wala akong branded na bag, at madalas inuulit ko yung uniform ko. Yun yung dahilan kaya siguro ako yung naging perfect victim. Araw-araw, may bago siyang pakulo laban sa akin. Minsan, tatawagin niya akong baduy sa harap ng buong klase. Minsan naman kukunin niya yung gamit ko at ipapasa-pasa sa barkada niya habang tinitignan akong nahihirapan. Pinaka nakakahiya siguro yung isang beses na sinabuyan niya ng juice yung notebook ko dahil daw pangit ang sulat ko. Napatawan niya lahat habang ako halos maiyak sa inis. Sa umpisa, tiniis ko. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din to. Pero habang tumatagal, parang naiipon lahat ng galit sa dibdib ko. Alam mo yung pakiramdam na kahit wala kang ginagawa, lagi kang mali sa paningin ng iba? Ganun yung araw-araw na buhay ko sa klase. At si Lian na parang natutuwa palalo kapag nakikita niya akong walang laban. Hanggang dumating yung isang araw na bumigay ako. PE noon at nakatambak yung mga bag namin sa gilid ng gym. Nakita kong bukas yung bag ni Lian. Nandoon yung tumbler niya. Kulay pink yun na may sticker ni V ng BTS. Nung time na yun, sobrang init ng ulo ko kasi tinulak niya ako kanina habang naglalaro kami ng volleyball. At pinagtawanan ako ng buong klase dahil daw walang coordination yung katawan ko. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. May dala akong maliit na bote ng concentrated chili extract na ginagamit ng kuya ko para sa pagluluto. Dahil sabi niya, tikman ko daw yun kasi masarap. Pareho kasi kami na mahilig sa spicy foods. Ewan ko kung anong sumapi sa akin pero kinuha ko at nilagay ng konti sa tumbler niya. Sabi ko pa sa sarili ko, konti lang naman para matuto siyang wag akong laging apihin. Iniwan ko na agad. Parang wala lang nangyari. Nung nag-break, nakita kong uminom siya. Sa una, okay lang. Pero after ilang minuto, namula yung mukha niya. Nagsimula siyang umubo ng malakas at parang hindi makahinga. Nagkagulo yung buong klase. Tinakbo siya sa klinik tapos dinala sa ospital. Sabi ng mga teacher, nagka-severe allergic reaction daw siya. At ako? Nanigas lang din. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Laging bumabalik sa isip ko yung itsura niya habang nahihirapan. Yung takot sa mga mata niya, yung mga sigaw ng mga kaklase kong himihingi ng tulong.
Hindi ko sinasadya na ganun kalala yung mangyari. Akala ko lang iinit lang yung bibig niya, hindi na niya ako kukulitin. Pero hindi ko naisip na may allergy pala siya. At yung simpleng ganti ko, muntik nang maging dahilan ng ikamamatay niya. Kinabukasan, absent si Lian. Narinig ko sa mga kaklase ko, confined daw siya sa ospital ng 3 araw. Yung barkada niya, galit na galit. Nagdududa silang may naglagay ng something sa tumbler niya, pero wala silang pruweba. Wala ring nakakita sa akin. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam na ako yung may kagagawaan. Pero ako, parang nilalamon ng 2 magkaibang boses sa loob ko. Isang boses ang nagsasabing, "Ira, mali yung ginawa mo. Dapat umamin ka. Hindi mo sinasadya pero kasalanan mo pa rin." Pero yung isa naman, malakas din. Deserve niya yon. Ilang buwan kang ginawang miserable ng taong yon. Ilang gabi kang umiiyak dahil sa kanya. Ngayon lang siya nakatikim ng sakit na naramdaman mo. Huwag kang umamin. Masisira ang buhay mo kung malalaman nila. At doon nagsisimula ang impyerno sa loob ko. Minsan nga naiisip ko, ano kaya kung umamin ako? Baka makulong ako, baka masuspende, baka ikahiya ako ng pamilya ko. Pero baka rin yun yung paraan para magumaan yung konsensya ko. Pero handa ba talaga ako? Minsan din iniisip ko, ano kung hindi na lang ako magsasalita? Hindi naman nila malalaman. Pwedeng ako lang at Diyos ang may alam sa nangyari. At siguro makakabangon din si Lian. Baka makalimutan na rin niya eventually. Pero kaya ko bang dalhin yun habang buhay? Kaya ko bang matulog gabi-gabi na may tinatago akong ganitong sekreto? Nung dumating si Lian sa school after ilang days, hindi na siya kasing siga tulad dati. Tahimik siya. Parang na-trauma. Hindi na siya nagbibiro ng sobra, hindi na siya nangaasar. Minsan naiisip ko, baka yun yung katarungan na hinihintay ko. Pero bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang lalo lang akong nababaliw? Every time na nakikita ko siyang nakaupo sa likod ng classroom, parang nakikita ko ulit yung mukha niyang namumula, yung mga kamay niyang nanginginig, yung mga mata niyang puno ng takot. At kahit hindi siya tumitingin sa akin, pakiramdam ko nahuhuli niya ako. Siguro ito na yung pinakamalaking sikreto sa buhay ko. Yung sikreto na hindi ko alam kung kaya kong itago habang buhay o darating yung araw na kusa itong mabubunyag. Hindi ko alam kung magtatapat ako o tatahimik na lang. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba akong ng payapa. Pero kung may isang bagay akong sigurado, hindi na ako magiging katulad ng dati. Yung simpleng Ira na biktima lang. Kasi ngayon, biktima man ako dati, pero sa isang iglap, naging ako na rin ang salarin. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko babalansehin ang 2 katotohanan yun. Sana Tita Cor ay mabigyan niyo ako ng payo. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Hi Ira, sana ay okay ka lang sa mga oras na ito. Hindi biro ang araw-araw na pagtitiis ng pangbubuli. At totoo, minsan darating ka sa punto na mapupuno ka at mapapaisip ka kung paano ka makakaganti. Tao ka lang. Normal na masakpan, normal na magalit. Pero hindi lahat ng normal, tama. Sa ginawa mo, ramdam ko na hanggang ngayon worried ka. Kasi kahit sabihin mong deserve ng bully, kahit pa sabihin mong matagal ka ng pinapahirapan, ang konsensya natin hindi mo matatakasan. Kaya nga ang bigat sa dibdib mo ngayon. Ang tanong, ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Yung maibsan ang bigat ng konsensya mo sa pamamagitan ng pag-amin? O yung manatiling tahimik para hindi basira ang buhay mo? Walang makakasagot niyan kundi ikaw. Pero tandaan mo ito, minsan ang justice hindi kailangan dumaan sa kamay natin. Oo, nakaganti ka pero dala mo ngayon ang guilt. Kung gusto mo ng tunay na closure, hanapin mo ang paraan para itama kahit paano ang nagawa mo. Hindi man literal na umamin, baka sa ibang paraan.
Pwede mong simulan sa paghingi ng tawad sa Diyos o sa paggawa ng mabuti sa iba. Kasi minsan, ang pinakamagandang ganting ibalik sa mga nanakit sa atin ay yung ipakita na hindi nila kayang baguhin kung sino tayo. Para sa lahat ng nakikinig ngayon, bullying is never okay. Yung mga biro na akala nating nakakatawa, baka para sa iba, sugat na hindi na gumagaling. Kaya bago tayo mang-asar o manghusga, isipin muna natin kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging epekto nun. Ira, gusto kong malaman mo, hindi ka masamang tao. Nadala ka lang ng galit at sakit. Pero wag manghayaang yun ang magdikta ng buong buhay mo. Kaya mong bumangon, kaya mong magbago, at kaya mong gawing aral ang nangyari. Tandaan mo, hindi lahat ng sikreto kailangan ilabas agad. Pero lahat ng sikreto kayang gawing simula ng pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi!